Sinusubukan nila to reach sa aking properties and assets. Kasi itong violation ng anti-terrorism law, ginawa nila ito kay Congressman Arnie Teves. So they have a playbook on what you do to a person na kakasuhan mo ng anti-terrorism law. So ano ba yun? Ano bang gusto nilang gawin? Gusto nila mag-cancel ng passport. Gusto nila mag-red notice sa international. So hindi ka makakagalaw. Gusto nila mag-amlak. Ibig sabihin nun, i-freeze nila yung pera mo at yung properties mo. Hindi ka makakagastos ng pera at hindi ka makakapasok sa properties mo. Gusto nila mag-issue ng mga search warrants. Anong ginagawa nun? Papasukin nila yung properties mo. Nagsasabi sila, may clearing team kami. Para daw safe mag-search, mauuna yung clearing team, maglalagay ng kung ano-anong baril or kung ano-anong mga posibleng illegal na mga bagay, kasama na droga. Pagkatapos, papasok ang search team. Pagpasok sa search team, syempre, nandoon na yung mga hinahanap kuno nila. So yan ang sinusunod nila. Alright mga kababayan, so tayo po ay mag-reaction video dito sa video interview ni VP Sara Duterte kung saan parang sinasabi niya yung playbook ng kanyang kalaban dito sa politika, no? Na nasabi niya nga po na talagang gustong i-divert dito sa kanyang property, sa kanyang pera, itong issue, no, upang siya ay mabutasan. At alam naman po natin mga kababayan na ayaw talaga ng mga oposisyon o ng kalaban niya sa politika na maupo itong si VP Sara Duterte sa darating na 2028, no, dahil alam naman po natin na napakalakas talaga ni VP Sara Duterte kahit na i-deny pa yan ng kabilang kampo at gumawa pa ng napakaraming propaganda laban sa kanya na sinasabing walang botong makukuha kesyo dinala lang siya ni Bongbong Marcos nung nakaraang 2022 elections ay hindi mo pa rin, no, sure kung yan ay may katotohanan. Kasi mga kababayan, isipin nyo na lang ito yung base sa akin observation. Kung talagang mahina talaga si VP Sara Duterte, bakit 'di ba pinagtutulungan siya, no, ng Dilawan, ng Pinklawan, ng administrasyon ngayon ni Marcos ay talagang sanib puwersa na sila para pabagsakin itong si VP Sara Duterte. At alam niyo naman mga kababayan na obviously sa mainstream media, maging sa social media ay talagang grabe yung atake sa mga Duterte, no? Especially dito nga po kay VP Sara Duterte kasi syempre nawala na sa landas ngayon si PRRD. Pero based sa aking observation mga kababayan ito lang. Anything happen kay PRRD sa The Hague, talagang it's a win-win situation para po sa mga Duterte. Ayoko naman ding mangyari ang masama kay dating Pangulong Duterte. Pero kung sakali na may masamang mangyari sa dating Pangulo, talagang mas yung simpatsya ng mamamayang Pilipino mga kababayan ay mas lalong mag-aalab. So kung makalabas naman si PRRD pansamantala sa kanyang interim release ay talagang mas lalakas lalo si VP Sara Duterte, 'di ba? So it's a win-win situation mga kababayan kaya ganito na lang yung demolition job na ginagawa dito sa ating Vice Presidente. So napakaraming issue mga kababayan. Kung mapapansin niyo yung flood control unti-unti nang humuhupa, 'di ba? At yung mga nakakulong mga kababayan ay 'di ba nakaka-shock, no? Hindi natin na-expect na ito yung mga makukulong. Halos wala naman tayong kakilala diyan, no, na talagang yung mga tao na yan kung tutuusin mga mabababa pa lang yan eh. Wala talagang big fish kumbaga, wala talaga yung mga mastermind sa likod na yan. Kahit na napakarami na nagtuturo dito sa mga tao na ito ay syempre hindi pa rin yan na sasapat mga kababayan kasi tanging ang hukuman lamang yung tanging maaaring manghusga, no, kung sila ay guilty or not guilty. Kaya yun nga yung gusto nating mangyari mga kababayan, yung mapanagot talaga yung may kinalaman dito sa malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan. At dapat talaga, no, yung accountability and transparency ay tawag dito yung mas lalong lumakas, no, sa susunod na administrasyon. At alam niyo mga kababayan, nakakakalungkot dahil yung ekonomiya nga natin ay talagang bagsak
no, maging ang mga negosyante ay hindi na napigilang magsalita. Siguro yung mga una, tahimik lang sila pero itong patagal lang na patagal, no, ay talagang hindi na din nila napigilang makapagsalita. Maging ang Bangko Sentral, maging ang mga samahan o grupo ng mga business tycoon dito sa Pilipinas ay nagsalita na din, no? Dahil mga kababayan, bilang isang negosyante din, isang entrepreneur, wala naman ding gusto talagang mag-invest, no? Kung alam naman po natin ang bansa ay isang corrupt na country at very rampant yung ganitong senaryo dito sa ating bansa, talagang walang magiging confident na investor o mga foreign man nga yan o locally, talagang napakalaking issue at napakalaking dagok talaga itong napakalawak na corruption na ito na talagang siya ang tunay na magpapa-destabilize, no, sa administrasyon. Dahil siyempre, kapagka nawalan po ng tiwala ang taong bayan sa administrasyon, diyan po hihina yung ang tawag dito, yung impact ng administration sa atin. Kasi kahit gustuin man nilang baguhin ang sistema, ayusin na nila yung kanilang trabaho, mahirap na po na ibalik yung tiwala ng sambayan ng Pilipino dahil nga po sa napakatagal na solusyon dito po sa maingay at mainit na pinag-uusapang flood control, at ang ending mga kababayan ay ang mga nakulong. 'Di ba? So ayun na yung opinyon ko lamang, no, wala man lang nakulong na senador, walang nakulong na congressman, walang nakulong na malalaking pangalan, no, na minention. Lalong-lalo na itong minention ni Saldico na talagang grabe, no, na nagpaingay talaga ng malala at nagbigay talaga ng iba't ibang opinyon ng tao. So hindi din natin kasi pwedeng i-disregard yung mga sinabi ni Saldico kasi alam naman po natin na 3 taon din siya, no, if I'm not mistaken, na 3 taon din siyang umupo bilang chairman ng Committee on Appropriation. Kaya hindi natin pwedeng isang tabi yung kanyang mga sinabi, no. At alam naman po natin na naging malapit din siya sa former House Speaker Romualdez, kay Sandro Marcos, kay BBM at iba pa, no, na na-link din dito sa maanomalyang paggamit po ng flood control, yung mga insertion, no. Pero syempre mga kababayan, hindi pa rin po 'yan na sapat, no, na basehan para maipakulong nga natin yung mga pinangalanan niya dahil tanging husgado lamang talaga ang tanging may kapangyarihan na humusga kung guilty or not guilty. Pero syempre sa mata ng taong bayan mga kababayan, alam naman na natin, no, kung sino-sino yung mga salarin diyan. Gayunpaman, hindi pa rin po talaga puwedeng idiin 'yan o ipakulong hangga't hindi 'yan napapatunayan. Kaya, yun ngang yung hiling natin, no, na sana mabigyan talaga ng tunay na hustisya itong ano na 'to. Dahil hindi naman puwede tayo puro ano na lang, hinala, suspetsa, aligasyon, 'no. Kailangan natin ng tunay na solusyon, 'no, upang mawakasan na itong korapsyon na ito, na talagang walang magandang maidudulot sa ating bansa, sa mamamayan, sa ekonomiya especially, at talagang lalong maghihirap yung bansa, 'no. Kailangan wakasan, palitan ang sistema, tunay na reforma at bantayan, 'no, yung accountability and transparency talaga para maiwasan na yung mga ganitong insidente o yung mga pagtatangka na pagnanakaw ng ilang individual na nandiyan sa gobyerno at mapunta sa kani-kanilang mga pansariling interes at bulsa. So ito po yung naging ano ni VP Sara Duterte kasi talagang itong mga nakaw na yaman sa kaban ng bayan ay maaaring gamitin talaga laban na sa kanya. Siyempre, ito ang umiingay na balita noon na sinuhulan daw di umano ang mga congressman para pumirma sa kanyang impeachment complaint yung una, 'di ba? So talagang, 'yan yung trending na trending noon at ngayong dadating na ang 2028 mga kababayan, 'no? Talagang dapat madaliin ng mga kalaban at dapat talaga silang magwagi, 'no, sa kanilang mga pinaplano dahil kung hindi, ay naku, malilintikan talaga sila mga kababayan kay VP Sara Duterte dahil alam natin talagang lilinisin niya talaga yang gobyerno at ang Pilipinas. So, hari nawa mga kababayan ay protektahan si VP Sara Duterte at manaig ang katotohanan, 'no, at sa dulo naman mga kababayan ay mananaig pa rin ang katotohanan. So again mga kababayan, hanggang dito na lang muna
At kung nagustuhan niyo ang ating reaction video, please comment down below ano yung opinion ninyo o suggestion ninyo dito sa inyong narinig na pahayag ni VP Sara Duterte. Again, maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat.